Finally, nagkaroon rin tayo ng house update ngayon na meron na ngang kulay yung bahay natin mga guys. May kisame na rin yung kwarto ni ate na ang layo na nga ng bahay sa dati. Kaya naman ngayong araw, samahan niyo muna ako mag-update sa inyo. Kasi sakto eto dumating na yung mga in-order naming mga aircon. Maaga nga akong aalis ngayon ng bahay. Alahan nyo, saan ako pupunta? Chot! Then dami nagtatanong sa akin kung ano na nga bang update sa bahay. Kaya naman nagpaalam na kay mama. Sabi ko nga sa kanya, titingnan ko muna yung pinapagawang bahay. At konting tiis na lang, makakalipat na kami. Pero alam niyo si mama mga guys, ayaw niya talagang iwan yung tindahan niya. Malulungkot daw siya kapag iniwan naman yung tindahan. Pero ako din naman, ayaw ko din naman iwan yung bahay namin ngayon. Kasi maganda pa rin naman. Na isang buwan na ako hindi nakakapasyal sa pinapagawa nating bahay mga guys. Kaya di ko alam kung ano nang itsura nun. Pagdating nga namin sa loob ng subdivision, nagulat kami ni ate kasi may kulay na nga siya sa labas. Ang layo na nga ng itsura ng bahay sa dati. Kasi last ko nga punta dito, wala pa nga kulay yung pader. Na ang ganda na. Na nasa tiling works na pala sila ngayon mga guys. Na eto, alam ko yung gantong kulay na pinili ko. Para nga to sa loob ng mga kwarto. Na eto nga may mga naabutan akong workers na nagtatiles dito sa loob. Kaya naman welcome po sa aking bahay. Ay, chawot, di pa tapos yan. Na medyo magulo pa nga dito sa baba. Pero itutur ko pa rin kayo. Kasi inuuna nga yun sa second floor. At yung ibang gamit dito nga nakatamba. Pero sinusunod na rin naman mga guys. Napaglabas mo pala sa Gedli. Dito nga nakalagay yung dirty kitchen. Na ito nga yung pinakalikod niya ng bahay namin. Na baka sa susunod na araw maging garden na rin dito mga guys. Meron din pala akong pinagawang secret room dito. Pero pag napanood nyo siguro to, hindi na to secret no. Chawot. The storage room to na parang ibang gamit dun lang nilalagay. At dito nga sa ground floor, nandito yung kwarto ni na mama. Heto, nagsisimula na rin sila mag-tiles. Kaya naman tara na, umakyat na tayo sa second floor. Napag-akyat ko nga dito sa taas, natuwa ako ng sobra kasi naka-tiles na nga dito. Habang nagbibideo rin si ate, natuwa din. Kasi may kisame na nga rin yung kwarto niya. Ang ganda na nga, na baka bukas daw pwede nang matulog dito si ate no. Medyo malaki rin pala yung kwarto niya. Kasi meron din daw siya ditong dressing room. O yung bang mga anik-anik niyang pampaganda. Kahit di naman gumaganda no mga guys. Chot. Eto naman yung sa akin. Ang aking kwarto. Ay, grabe mga guys yung kwarto ko ngayon sa bahay. Siguro times 4 mo yung laki nun. Na malapit na rin matapos yung kisame ko dito. Ay, excited na ako mga guys. At ilang minuto nga lang, dumating na nga in-order namin mga aircon. Ay, medyo inagahan namin. Kasi sabi nga ng contractor ko, mas maganda daw na nakaabang na nga yung mga aircon. Kasi para hindi rin sila mahirapan sa pagbubutas. Ngayon medyo mahirap nga lang siguro dito mga guys yung bulsa ko. Pinalagyan ko na kasi lahat para kapag may bibisita, di ba sila mainitan. At saka sobrang init talaga ngayon mga guys. Kaya wala rin talaga tayong no choice kung hindi mag-aircon. Na medyo ma-processor rin pala to. Na kailangan din kasi talagang abangan yung mga tubo para malagay nga mismo yung aircon. Ang lamig na dito mga guys. Ay, hindi pa pala pwede tong buksan. Kasi baka makahigop lang ng alikabok. Kaya pinatakpan ko na nga muna kay kuya. Kasi bawal pa nga siyang gamitin. Na ang galing nga niya maglagay. Kaya sabi ko harap siya, shoutout ko siya sa vlog. Shoutout din sa classmate kong si Steffi. At kay Sir JM. Sa kanila nga ako nag-avail ng aircon. Sa JM Appliances Shop Pampanga. Message yun sila pag need nyo ng aircon. Kaya naman habang naka-break time yung mga workers dito. Makikialam na muna ako siguro dito mga guys para mas mapabilis ngayong trabaho. Na-excited na rin kasi talaga ako matapos ang bahay. Pero baka magkasunod-sunod na rin yung house update ko niya. Kasi dito na nga tayo sa exciting part, yung finishing ng bahay. Na malapit na nga tayo sa pagdidesign. Wala nga akong masyadong idea sa mga design mga guys. Kaya ito, dumating na nga si Kuya JP. Siya nga yung aking interior designer. Sabi ko nga sa kanya, siya nang bahala magpaganda dito sa bahay. Kasi kung ako lang mga guys, baka yung mga mapili kong kurtina dito, yung mga bulaklakin no. Chot! Para makita nyo nga yung kabuuan ng bahay. Gagamit nga kami ng drone dito para makita nyo rin yung mismong bahay. At saka kung ano na nga ba yung itsura ng bubungan. Na di ko kasi makuhanan yung bubungan dito sa camera ko. Kasi di ko siya kayang akyatin. Na ito nga yung itsura ng second floor namin. Tapos ito yung itsura naman ng bubungan. Kaya naman siguro mga guys hanggang dito na lang ha. Basta ayun lang. Bye-bye! Yeah, hiling-hiling yung babae pababa. Pababa ng pababa ng pababa. Yes, you know the how to doggy malala. Hanggang kama ganun din yung ginawa. Puro kami maangas pag
Sobrang aga ko nga nagising ngayon. Na wala pang 5 minutes yung tulog ko. May kumakatok na dito sa kwarto ko. Na eto si ate. Nag-aayang mag-jogging. Nasa ganitong oras mga guys. Sabi ko sa kanya nung una ayokong sumama sa kanya. Pero sabi naman niya sa akin, sumama na daw ako para may vlog daw ako ngayon. Na nakakapanibago nga yung buhay namin ngayon mga guys. Kasi dapat natutulog na ako ngayon. Na mag-uumpisa na sana ako mag-jogging dito. Kaso may nakabang na aso. Na di pa yata tayo nakakapagsimula mag-jogging. Mukhang dito na natatapos. Shot. Pero sa magandang lugar nga tayo mag-jogging mga guys. Na kung saan hindi tayo makakaistorbo ng mga tulog. Na bumaba muna nga saglit dyan si ate. Kasi para makabili nga ng pandesal tsaka kape. Sabi ko mainit na kape. Bakit may yelo yung kape umagang umaga? Na wag na nga daw akong juicy. Kasi tinimplahan nga lang daw ni ate to sa bahay. Na nasobrahan nga lang to ng konting asukal. Pero okay na to. Na eto sinundo na namin si Icy. Kasi sasama na din daw siya magbagong buhay. Na nandito na din si na Casey. Na fast forward ko na to. Na marami pala kaming makakasama dito na magja-jogging. Ngayong iba nga lang mga guys hindi nakasama. Nalalate nga kami dito. Kaya sabi ko kay na Erica huwag na magalit. Mag-smile na lang kasi naka-vlog ako dito. Chot. Ewan ko ba itong mga to sinama-sama pa ako. Ay di man pala nila ako sinama. Yung ate ko yung inimbitahan nila. Kasi mahilig yan mag-jogging. Ay wala magatid sa kanya dito. Kaya no choice ako mga guys. Kaya sumama na rin ako dito. Sana nga lang makayanan ko to mga guys. Ay panalangin nyo na lang matawid natin tong 10k na takbo. Binigyan din pala kami dyan ng mga pangkulay. Na di ko natanong kung anong pangalan nito. Basta para siyang food color. Na-update lang mga guys. Kami na pala yung mga huling tatakbo dito. Kasi yung mga 10k, kanina pa pala sila tumakbo. Nako po, paano ko mahahabol niyan yung first place dito? 1k! 2k! 3k! Ganun ba yung tamang pagbilang mga guys? Napapanood ko kasi mga nagsi-jogging, ganun sila magbilang. Shot! Tingnan nyo tong tropa ko. Wala pa kami sa 1k na takbo, hinihingal na. Sana talaga kaya din namin to. Sabi ko nga sa mga kabataan, shoutout ko na lang sila ng mabilis. Kasi hinahabol ko nga yung grand winner dito. Na ang sarap din pala maglakad dito mga guys. Na maabutan mo yung pagsikat ng araw. Na yung preskong hangin. Sobrang peaceful talaga. Na alam ko, eto talaga yung isa sa mga nagustuhan ng mga nagja-jogging tuwing umaga. Tapos sabayan pa ng mga 90s na tugtugan. Nakada 1k din pala. Tinatapunan kami ng kulay. Nakakailang takbo pa lang kami mga guys. Sobra na talaga ako nauuhaw. Nabuti na lang merong boot dito for hydration. Kasi di ko na din dinala yung tumbler ko. Baka mawala. Ay pagka makakalimutin din kasi talaga. May nadaanan din pala kaming clown dito. Sabi niya sa akin, wag daw ako maglakad. Tumakbo daw ako. Halos nakakalahati na rin pala namin. Kasi yung mga ibang tumakbo pabalik na. Habang kami nag-e-enjoy pa din. Ay nag-e-enjoy pa ba? Si ate siguro mga guys masasabi ko nag-e-enjoy pa. Pero siguro ako, gusto ko na lang sigurong hiramin tong bike ni kuya. Yan nga lang, hindi ko ata alam gamitin yan. Kaya sabi ko kay ate, magpahinga muna tayo dito. Kasi di ko na talaga kayang mawala ka. Chot! Nagkaiwa-iwalay na nga kami ng mga kasama ko kanina. Di ko alam kung saan na sila. Sana maayos pa naman yung mga paano mga ngayon. Na may mga nadaan din palang jeep dito. Kaso di sila pumapasada. Pero malapit na talaga to mga guys. Kasi tignan nyo, marami na kami dito. Malapit na sa finish line. Nahulaan nyo na lang siguro kung nag-shortcut kami dito. Chot. Pero grabe yung pagod na mga pako dito. Ewan ko na lang talaga mamayang pag-uwi mga guys kung anong mangyayari sa akin. Na ngayon pa nga lang kami nagkita-kita ng mga kasama ko. Nagtataka sila ba't daw kami nauna. Sabi ko naman dati kaming superhero. Chot. Na eto na mga guys, malapit na tayo sa finish line. Pabid lang po ako isa pa po. Kunwari po ako yung first one. Saya na mga guys, lagnat later. Opo, nilagnat ako kinabukasan neto. Kaya ilang araw na rin akong walang upload na vlog. Pero okay lang. Kasi may medalya naman tayo dito. Nasa mga magulang ko na naghihintay na magkaroon ako ng medal. Nag-aaral pa ako. Mapa, eto na yon. Di man ako naging cum laude. Naging runner naman yung anak nyo. Chot. Eto pa yung isa nyong anak. Meron ding medal. Nasayang nga lang wala kayo dito. Chot. Eto pala yung mga binigay na pangkulay sa amin kanina mga guys. Dito pala siya ginagamit kapag katapos tumakbo. Na nakompleto na kami dito. Nakakala ko nung una dito na natatapos yung vlog. Pero di pa pala. Kasi tingnan mo yung mga nag-jogging kaninang umaga. Nagutom daw. Nako, nasira na naman ang mga diet nyo. Sayang ang jogging. Lalo na medyo marami-rami pa yung in-order nyo. Na, sige na mga guys, hanggang dito na lang. Ayun lang. Bye-bye!